napag-usapan natin ang patungkol sa pagdating nitong si Fen dito sa kanilang meeting. Itong si Fen ay kilala bilang the Mud Fist Titan at siya ay itinuturing na kasing lakas ng isang true dragon. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Ngayon na okay na nga ang mga positions nila bumalik na sila ng titig sa kanilang miniature. Kaya nagtanong itong si Jahil kay Feldway. Kasi nga ngayon tinanggal na nitong si Feldway ang Dharma Gain niya sa mga target locations. Sabi ni Jahil, sigurado daw ba itong si Feldway na itong si Dagruel hindi na talaga problema. Naiintindihan niya daw nakakampi na nga nila itong si Fendono. Pero hindi naman daw ibig sabihin nun nakakampi na rin itong si Dagruel sa kanila. Kaya nagreply itong si Fen dito na nakakalungkot naman daw. Mukhang ina-underestimate daw nitong si Jahil ang kanyang mga abilities. Kung kilala daw talaga siya nitong si Jahil, hindi na daw ito mag-aalala. Si Dagruel nga daw ay kanyang kuya, pero higit na mas malakas naman daw siya kung ikukumpara dito. Then nagreply rin itong si Jahil kay Fen na hindi niya daw kailangan na marinig ang kayabangan nitong si Fendono. Kung kaya daw talaga nito itong si Dagruel, pakitaan daw sila nito ng resulta. Actually, may tiwala naman talaga itong si Jahil sa may capabilities nitong si Fen. Gusto niya lang talaga ngayon na magpaka-superior dito, kaya sinasabi niya ito. Nasagi kasi ang pride niya bilang isang emperor kanina, kaya ngayon bumabawi siya. Nagreply rin itong si Fen sa sinabi nitong si Jahil na kahit nakilala daw siya nitong si Jahil nagsasalita pa rin daw ito ng kung ano-ano pa sa kanya, pero wala daw dong problema kasi magli-live up daw siya sa kanilang expectation. Then masayang ngumiti itong si Fen dito. Matagal nang walang kausap itong si Fen, simula nung ito ay maisil nitong si Feldenava, kaya tinotolerate niya ang ganitong behavior ngayon nitong si Jahil. Para natin siyang may i-compare sa may case nitong si Feldora dati, kung saan kahit na slime lang kausap niya talagang nai-enjoy niya ang kanilang ginagawang conversation. Pero unlike Feldora merong advantage itong si Fen dito, kasi itong si Fen connected pa rin sa kanyang dalawang brothers kahit na nung time na yon nakasil nga siya, kaya updated siya sa may lagay ng mundo. Alam ni Fen ang kanilang situation na ngayon malapit na magkaroon ng isang malakihang gera, at ito ang environment kung saan pwede siyang maging violente. Kaya pinagtiisan niya itong attitude nitong si Jahil sa kanya dito. Habang nakasil itong si Fen, itong si Feldway lang ang dumadalaw sa kanya, kaya nakabuo silang dalawa ng kanilang friendship. So bakit dinadalaw nitong si Feldway itong si Fen dati? Ito kasi ay task sa kanya nitong si Feldenava, nabantayan nga ang pagkakasil nito. Pero ngayon itong si Feldway mismo ang nagpakawala sa kanya. Parehas kasi silang dalawa nitong si Feldway ng kanilang mga kalagayan. Itong si Feldway hindi naman nakasil, pero wala siyang mga pamilya at mga kaibigan, kaya malungkot rin talaga ang kanyang existence. Habang itong si Fen naman nakasil talaga, kaya literally siyang mag-isa for a very long period of time. Nakaka-relate sila sa kanilang parehas na situation, kaya nakapagbuo sila ng malalim na tiwala sa isa't isa. At ngayon na may kasama na itong si Fen mas natutunan niya na i-value itong mga ito. Kumpara dati nung malaya pa nga siya, masaya si Fen na kasama niya itong mga ito, at sobrang thankful siya kay Feldway from the bottom of his heart. Ngayon ini-announce nitong si Fen na siya na daw ang bahala kay Dagruel, pero hindi pa rin kumbinsido itong si Dino dito, kaya nagreklamo itong si Dino. Nagtanong siya kung sure daw ba talaga itong si Feldway, kasi kapag tuluyan daw nila na pinalaya itong si Fen mawawalan daw ng point ang pagkagay ni Dagruel sa may Heaven's Tower. Itong Heaven's Tower na ito ay stairway papunta sa may Heavenly Star Palace. Ang mga walang susi kasi para buksan ng main gate nitong Heavenly Star Palace hindi dito makakapasok, maliban na lang kung sa Heaven's Tower sila dumaan. At itong si Dagruel ang nagbabantay nitong Heaven's Tower na ito. Kapag inatake daw ni Fen itong si Dagruel mawawalan na ito ng guardian, at may expose itong stairway na ito sa kung kani-kanino. Itong si Dino under ng control circuit, pero hindi totally under control itong kanyang pag-iisip, kaya ngayon nakakapagbigay pa siya ng kanyang mga sariling ideas. Pabor naman ito kay Feldway, kasi hindi sila magkakaroon ng isang productive na meeting kung wala namang free will to a certain extent itong mga participants dito. Actually, pati itong si Leon Cromwell meron din palang konting free will, kaya during his battle with Sylvia hindi niya nilakasan ang kanyang mga atake. Actually
Eventually, nagbibigay pa nga itong si Leon kay Sylvia ng message gamit ang kanyang mga mata, pero hindi ito nabasa nitong si Sylvia. Marahil kasi busy itong si Sylvia that time. Kung mababalikan kasi natin, nanonood ito sa may laban nitong sila Rimuru, tsaka sa mga laban ng iba pa nilang mga kasama. So nag-reply itong si Feldway sa may comment nitong si Dino. Sabi ni Feldway, valid daw itong in-erase nito na punto. Meron daw bang may i-suggest itong si Dino na alternative dito? Pero sumagot itong si Dino na wala daw kasi masyado siyang tamad para mag-isip ng solusyon. Kaya nag-reply itong si Feldway na malaki daw ang tiwala niya kay Fen, pero justified nga daw itong concern nitong si Dino dito. Kaya sa tingin niya daw, ang best solution dito magsend na lang ng iba pang mga tao. Tapos ini-assign nitong si Feldway itong si Dino para samahan nga itong si Fen para daw makita ni Dino mismo ang capability nga nito. Parang itong si Dino ang magmamonitor ng mga mangyayaring battles. Pero tumanggi itong si Dino dito at sinabi niya na mas mabuti daw kung ang pasasamahin dito itong sila Pico at Gracia. Again, tinakasan niya ang responsibilidad niya at ipinasa niya ito sa kanyang mga kasama. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.